Unboxing o unwrapping tayo. Dry fit custom na jersey loot bag. Dalawa kasi binili ko mga kabiwan mo to. Bawat isa meron siyang dry fit custom na sticker tsaka dry fit custom na keychain. Ito yung design na dry fit custom. Baka naman ito yung isa. Ayan, large din siya. Pero kung sakaling malaki sa akin to, edi order ulit tayo. Ano naman. Good day mga kabiwan moto and welcome to another vlog. For today's video is pre-reviewin natin ngayong araw itong suot ko na riding jersey. Bibigay ko sa inyo yung first impression ko, yung review ko sa jersey na to. Ito pong jersey ko is dry fit custom. Nabili ko to sa Shopee nung time na may sale sila. Ang original price nito ay 750 per piece, pero dahil naka-promo sila that time, nang bumili ako is 1,000 lang po. 999, dalawang pares na po. I mean isang pares po, bali dalawang piraso po. So dahil nga binili ko siya mga kabiwan moto, is hindi siya sponsored. And dry fit custom, baka naman ay re-reviewin natin to. Actually first time ko bumili ng mga riding jersey na dun sa mga medyo kilalang brand. Ang usually kasi binibili ko is yung mga tigwa 150 lang, pero meron naman akong jersey nung mga pasadya na magagandang klase rin ng tela. Ito kasi ibang klase yung tela niya, hindi siya katulad nung sa mga 150 na nabibili nyo na iba yung tela at saka yung iba yung quality. So kung sa quality nito, mura na to. Kasi para sa akin, parang sa tingin ko ito yung pinakamura na quality, affordable and quality riding jersey na branded. Kasi usually na nakikita ko is 1,000 plus, minsan may mga 2,000 pa. Yung mga kilala na yon, yung mga sikat na brand na po yon, yung mga pinopromote na ng mga ibang moto vlogger. And meron pala akong unboxing or unwrapping neto. Yan, isisingit ko na lang dito na sinusukat ko yung riding jersey ko. Ang kinuha ko is large, 5'7 ako, about around 75 kilograms. Pero para sa akin medyo maliit siya. Pero medyo malaki pala siya para sa akin. So tingin ko susunod na kukuha ako medium. Ayan, papakita ko na yung video. And hello mga kabiwan mo to. Mag-unboxing o unwrapping tayo. Kasi last time bumili tayo ng jersey, yung dry fit custom na jersey, yung original to mga kabiwan mo to. Titignan natin kung magandang klase ba, kung ano ba pagkakaiba dun sa ating binibili na tigwa 150 lang. O yun, mayroon siyang loot bag. Isang loot bag, dalawang loot bag. Dalawa kasi binili ko mga kabiwan mo to. Ayan, wala na. Tapos ang sabi meron daw previous yan eh. Bawat isa meron siyang dry fit custom na sticker, dry fit custom sticker, tsaka dry fit custom na keychain. Etong isa is ganun din. Ayan, may dry fit ko yun din, no? May mga sticker din siya. Quality. Bali, ito yung in-order ko. Actually, pala yung brand nila is parehas, no, sa uniform ko. Check natin. Ayan. Iba nga yung tela niya. Mukha talaga siyang damit. Ayan. Ito yung design na, yan, ayan din yung gumawa ng uniform namin. Kaya, kinuha ko is large. Bali, 5'7 ako. Ayan, maganda yung tela niya, no? Para talaga siyang totoong damit, hindi katulad ng nabibili kong 150. Tsaka maganda tong ganito niya. Ayan, itong isang design tignan natin. Actually, dalawa pinuha ko eh. Ayan, large din to. Pagka nasubukan natin to, dry fit custom, baka naman, ito yung isa. Ayan, large din siya. Pero kung sakaling malaki sa akin to, edi order ulit tayo. Ano naman. Ayan, maganda. Hindi siya yung parang satin. Maganda yung tela niya. Ayan, may himulmul. So malalaman mo original talaga. Tsaka yung ganito, ibang klase. Kaysa dun sa nabibili ko na 150. Marami akong jersey, tigwa 150. Tsaka ito, ibang klase to. Tsaka makati kasi yun. Yung eto, makapal. Ayan. Tsaka laging, yung sa tigwa 150 kasi naluwag tong ganito eh. Tsaka iba talaga yung quality nito. Ayan. Try natin isukat. Ayan mga kabiwan mo to. Suot ko na. Bali 5'7 ako. Nasa 75 kilograms. Ayan. Ayan ang fit sa akin. Bala kinuha ko large. Ayan. So maganda siya. Hindi siya makape. Hindi ko alam kung malaki sa akin o ito lang. May tiyan kasi tayo eh. Pero parang okay lang naman. Ayan.
Ito yung binili ko. Ayan, lapit ako ng konti. Ayan. 5'7 height ko po. Ito yung sukat ng 5'7 sa akin. Ayan, ganyan po yung fit sa akin. Medyo maluwag siya. Sakto lang. Para sa akin. Ito naman yung isang design, mga kabiban mo. Kasi lang, large lang din to. Ayan. Ayan, same lang naman yung design, ang ano niya, sukat niya. Hindi ko alam kung malaki sa akin, malaki tignan sa akin, o sakto lang. Comment nga kayo mga kabiwan mo to kung tama lang sa akin. O next time try ko yung medium. Kasi ito yung length na ito is 28 eh. Pero para sa akin, maluwag, hindi ganun kaluwag. Yung musga, makakalugan mo ito. Nasakto lang ba sa height ko? Sa build ng katawan ko? O malaki ba tignan sa akin? Comment nga kayo para alam ko. Ayan, bali mga kabiwan mo to. Kung napanood nyo na yung video, yun po yung sukat niya, yung eksaktong design na pinili ko. And dahil nga po sa iba po yung tela niya is, actually pag mainit, syempre mainit talaga. Pero yun dun kasi sa mga Tigwa 150 na binibili ko, iba kasi tela noon, bali parang satin siya. Ito po kasi is para siyang cotton, di ko sure kung cotton ba to o semi ganon, kung ano man to, na dry fit na texture. Ang hangin po kasi dito is parang feeling ko tumatagos, mas presko siya. Although presko din naman yung Tigwa 150, pero yun kasi is parang pag naaarawan ka is parang mas mainit yata yun, kasi dahil nga hindi pumapasok yung yung hangin, kasi nga is parang siyang satin. Ito kasi is parang tumatagos yung hangin sa kanya, pumapasok yung hangin sa kanya, tumatagos hanggang loob ng katawan ko. Yun yung napansin ko parang feeling ko mas ma-presko ng konti to. Pero syempre pag tirik ang araw at nakahinto kayo, natural expected nyo na talagang mainit, dahil ito yung pinili nating jersey. And may mga jersey naman tayo na pinagawa dati na ganito rin ang tela. So ito, iba yung build niya mas komportable siya para sa akin kasi stretchable kasi siya, stretchable yung tela niya, hindi katulad nung mga ko na parang pag ginanon mo, parang pag nag-unat-unat ka para mapupunit, alam niyo yung ganong style. Ito kasi dahil siguro maluwag lang sa akin, is mas komportable siya, mas maalwang kumilos, tsaka stretchable yung damit. Siguro kahit mas masikip to sa akin, hindi ako mangangamba na para siyang mapupunit, walang ganong feels yung nararamdaman ko. And sa print, maganda yung print nila, quality mga kabiwan mo to, dry fit custom. And ito kasing gumawa ng dry fit custom, sila rin yung brand na gumawa ng uniform namin, company pinapasukan ko ngayon. And yung uniform namin is quality talaga yun. And iba lang yung texture iba lang yung ginamit nilang tela rito. Yung sa kanila parang mas presko yung sa kanila, kasi yung uniform ko, grabing init nun, mainit yung uniform ko sa company. Pero ito, siya, malamig nga siya, komportable siya suot, tsaka maganda yung design, maganda yung mga design nila, and maganda rin yung pagkakaprint talaga nila. Tsaka yung mga issue kasi sa mga Tigwa 150, yun, Tigwa 150, marami akong binili niyan. Pero tagal kong gumagamit nun, naglulus talaga yung sa leeg. Yun ang usual yung problema niya, naglulus yung leeg niya. Ang dami kong jersey na ganun yung meron naman tayo nabili na medyo mas quality na Tigwa 150, mga 200, yun ganun. Pero same lang din naman ng tela, ganun din yung feel ganun din yung pakiramdam Pare-pares kasi sila ng telang ginamit. Siguro mas quality lang yung pagkakatahi nun, mas quality lang din yung pagkakaprint. Pero ito, ibang level yung quality nito. So pwede mo siyang, although hindi ko masabi kung kapares sa mga mamahalin, pero kung sa halaga 750 o 1,000 dalawang piraso, sulit na to para sa akin. Wala na akong hihilingin dito, kaya nga order pa kami ni Mrs. couple naman, pero hindi ko sinabi kung magkano price. Akala niya kasi Tigwa 150 lang yung binili ko para sa akin mga kabiwan mo to, maisasuggest ko and marirecommend ko itong brand ng The Right Fit Custom. Kung gusto nyo, kung naghahanap kayo ng mga best quality na riding jersey na affordable, tingin ko pwede nyo i-consider to, kasi ngayong ginagamit ko, maganda talaga siya para sa akin, napakaganda niya. Although hindi pa ako nakakabili o nakakasuot ng mga talagang mamahalin na ibang brand, pero para sa akin, kung ako tatanungin, quality nitong jersey na to, ng dry fit custom na jersey na to, hindi
magkakalayo, baka parehas lang din siguro. Kasi kung sa quality, maganda talaga yung quality niya, mura pa. And kung gagamitin nyo siya pa ride nyo, is maganda rin kasi presko nga siya. Ang nakakapanghinayang lang talaga rito dahil nga medyo binan natin middle price, medyo nakakapanghinayang gamitin araw-araw pantrabaho. Gaya sa akin, araw-araw ako nagmumotor, so kung gagamitin ko tong pantrabaho is nakakapanghinayang. Pero kung mga weekend ride, pwede po to. Pero ang plano po ko kasi is bibili ako ng marami nito, tapos ipapang araw-araw ko. Ayun, pero pinag-iisipan ko pa rin, baka bumili rin din ako ng mas maraming mga tigwa 150 na jersey, yun ang gagamitin kong pantrabaho. Kasi araw-araw ako nagtatrabaho, nakabilad ka sa araw, and baka maluma agad. Nakakapanghinayang naman kasi ganda ng quality nung ano, papang araw-araw mo lang. May mga nabibili naman dyan na kaya para sa akin, kung ano, nagmumotor kayo, I suggest na kahit isang pair kumuha kayo nito ng jersey na original, para sa tayo din naman magbe-benefits nun, para pag naglo-long ride kayo is komportable man yung pakiramdam ninyo. Kasi ako, masasabi ko na sa inyo talaga na talagang quality yung items, quality yung unit, and legit po. Basta kung sakaling mag-order lang po kayo, dun kayo mismo sa page mismo sa Shopee ng Dry Fit Custom. Nag-iisa lang naman po yun, yung Dry Fit Custom na yun. Kasi sa iba, kung meron mang reseller nun, siyempre may patong na yun. Pero kung may kayo sa Dry Fit Custom, mas maganda. So yan, siguro hanggang dito na lang ang pagre-review natin. And soon, magre-review pa tayo ng isang brand ng moto jersey. Medyo mas mataas siya ng konti, mas mahal siya ng konti. Pero iba naman din yung quality ng tela nun, iba naman klaseng tela kasi yun. And may nakita rin din kasi ako mga magagandang design na natripan ko, na medyo may pagkakulay green. Favorite natin ang green, hindi naman halata dahil sa ating motor, dahil sa ating logo. And Dry Fit Custom, baka naman baka naman mapansin mo. And always remember mga ka B1 Moto, pray before you ride, ride safe, God bless. B1 Moto out, bye bye.